So bilang syempre mistisa ka at kakaiba ka sa mga nakapaligid sa'yo, ano usually tukso sa'yo? Anak araw. Oh, Ibay nun, dating nila sa'yo. Anong pinakamasamang ugali ng taong ayaw mo? Ay, naku, yung mayabang pero warang narating. May gusto ka ba paringgan? Oo, Eh, kusupian nga ako ng demonyo. Paano mo yun paalisin? Meron ka bang isang friendship sa show business or outside show business sa pinanghihinayangan mo na nakasamaan mo ng loob? Si Ai. Ang totoong pinag-awayan namin. Bakit ganun yung nangyayari? Ba't ganito yung nangyayari? Hi guys! Welcome back to my YouTube channel at espesyal ang ating guest ngayon, isang kaibigan, isa sa may pinakamagandang mukha sa industriya at isa sa pinakamahusay, Ms. Rosana Roses. Yes, natuloy din. Natuloy tayo. Finally, thank you, Ni. Thank you. Ikaw pa ba? Yes. Ay, para lang sa kaalaman ng iba, kung bakit kami magkaibigan matagal-matagal. We used to be neighbors, di ba? Oo. Kaya, Tapos parang magka-schoolmate yung anak ko tsaka kapatid mo. yes, talaga kaya, Ano na nga name ng kapatid mo? si Angelo, si Michiko, at si Erica, Ayun, si Erica. kakilala na si Onyo. Kaya ganun kami katagal ng magkaibigan. Huwag niyo na pong alamin kung anong taon. Ang importante, wala sa mga itsura namin. Di ba? So, umpisahan natin yung childhood days mo. Saan ka lumaki? Sa Tansa, na Botas. Oh, Oo, ako pinakamagandang bata doon. I'm pretty sure kasi ano kami, foreign blood. Halos lahat ng bahay doon sa lugar na yon natulugan ko, naliguan ko. Kasi parang ako yung naging manika nila. So, inihiram ako sa daddy ko. So, gabi na, pag sinoli ako, tulog na ako noon. So, bilang syempre mistisa ka at kakaiba ka sa mga nakapaligid sa'yo, ano usually tukso sa'yo? Anak araw. Oh, ang ganda mo namang anak araw. Hindi, syempre, pag nilagay ka sa isang lugar kung saan ikaw lang yung ganito, hindi ka cute or hindi ka maganda, hindi sila nagugulat sila, parang ang dating, parang ibay nun, dating nila sa'yo. Oh, tapos, nung elementary days ka, balita ako sa aming research, mahilig ka mag-cutting classes. Grade 3 lang naman, kasi nahihilig ako sa panonood ng piling-piling pelikula. So, yung mga Chicha, yung mga ganon, Fred Montilla, paborito ko yan. Nung Ang Dolphy. Nung elementary ka, anong favorite subject mo? Filipino. Kasi kahit nakapikit ako, napaperfect ko yan. Ah, talaga? Eh, bakit ka nagka-cutting classes? Kasi nga, kaya kong maghabol. Pag yung exam na, kaya ko yung habulin. Ang nahihirapan ako sa mga projects, yung mga kailangan gumawa ka ng diorama, yung mga si utol ko yung bala doon, si Ded. So, kasi magaling ang kamay noon. So, siya yung pinapagawa ko. Since expose ka talaga sa kalye, di ba? Anong paborito mong laro sa kalye ang ginagawa mo? Taguan. Ay, talaga? Bakit? Mahilig ka magtago? Mahilig kong yung taya. Naalala mo na uso nun yung ni Julie Vega, parang teleserye nila. So, merong Annalisa, may Flor de Luna, di ba? Ako, Annalisa ako eh. So, yung taya, pag ganun niya, hanap siya ng hanap din niya. Alam, nanonood na ako sa bahay ng Annalisa. Oh, so yung kalaro mo, hinahanap. Matay na siya kakahanap. Ako, kumakain na ako sa bahay, nasa harap ng TV, di ba? Ganun ako kasira ulo. Hanggang ngayon pa rin naman, pero in a good way. Nakakatawa ka at GV ka kasama. So, fast forward tayo. Anong happiness mo ngayon? Mga maliliit na bagay na na-appreciate mo na hindi mo na-appreciate dati. Source of happiness? Yes. Source of income ko, yun din. Lahat naman yan. Happy ako pag nasa taping, happy ako pag nakikita ko kayo, nakakakwentuhan. Ibang happiness dala sa akin nun. Kasi hindi ko na-appreciate yung dati, yung paano makipag-fellowship sa mga kasama mo. So dati medyo ilag ako. Nasa isang sulok lang ako or... Share ko lang sa viewers natin niya. Kasi ngayon lang kita nakatrabaho at makakatrabaho sa Ngayon lang. First project natin ng Sagrado Familia. Pero hindi nga alam ng mga viewers natin. Matagal na tayo magkaibigan. 98 pa. We used to be neighbors. So nakita ko yung work ethics mo talaga sobrang babad ka sa script talaga. And then ayaw mo yung pagdating mo sa eksena ay hindi mo alam ang gagawin. Yun ang nakita ko sa'yo. Very meticulous ka.
sobrang minahal ko na yung trabaho. Hindi gaya dati na parang kailangan lang gawin kasi artista ka. So, ngayon, minamahal ko na pati yung mga staff, yung crew, ganun-ganun. Na-appreciate ko lahat ng ginagawa nila para mabuo yung isang magandang obra. Siyempre, kasama tayo doon. And I can say, Nia, kasi ako mahilig ako makipag-chika sa mga production, they have nice things to say about you. Yung kung ano yung mga narinig nila dati, kakaiba. Kasi nga, dati, sobrang pangit ng maririnig mo. Pag lumutang yung pangalan ko, parang, ay, yan, ganito yan. Taray pa ba? Dami. Pero tanong mo kung nalilate ako, hindi naman ako nalilate. So, very professional pa rin ako. Siguro kasi nasa pinanggalingan ko din eh. Lalo na kung galing ka kay Armida Sigundena. Ibang training, no? Oo, iba. Madadala mo yun sa susunod mong trabaho. Yun lang naman ang gusto ko din sa sarili ko na never akong nalate. Iniiwan ko nga yung mga PA ko dati. Pag yung, doon, galing akong Mr. Real, tapos nasa may Evergo test ko na ako, nakita ko tumatawid pa lang. Iniiwan ko talaga, hindi ko sinasakay sa sasakyan ko. Pag tapos go, dire-diretso ako sa Bulacan. Sumunod na lang kayo. Kasi kung on time kayo, nakasakay sana kayo. And up to now, you're like that. And I can see siguro kung ano yung attitude mo in work ethics mo. Kasi importante sa artista yan niya. Na pagka may maganda kang background, yung pinapahalagahan mo yung oras ng ibang tao, regardless kung maliit o malaking tao. And ganun ka. Kaya galit din ako pag yung oras ko napapaglaruan. Anong pinakamasamang ugali ng taong ayaw mo? Ay, naku, yung mayabang pero walang narating. May gusto ka ba paringgan? Oo, may mga tao talaga na ang yabang pero sobrang walang narating. Tapos siya pa yung masama yung tingin niya sa kapwa niya, di ba? Na parang mapapatingin ka na lang na ganun. Ang daming ganun. Oo nga, madami. Ganun lalo sa sirkulo natin. Oo, totoo. Yung pinakamagandang ugali ng may isang tao, anong gusto mo? Sabi mo na, nasa kanya na nga lahat. Pero hindi siya mayabang. Yung nakatapak yung paa niya sa lupa. Kagaya mo. Yan, nahalal ka na naman. Bilib nga ako sa'yo kasi yung iba, pag naboto na, wala nang ginagawa, di ba? Lalo yung mga konsihal na kagaya mo. Pero ikaw, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, so tinitingnan ko yung post mo, ako yung napapagod. Parang, shit, di ako pwede sa politika dahil hindi ko kaya yung ginagawa mo na gano'n. Iba-iba si Aiko talaga. Thank you, Ni. Hindi ko nga alam kung lahat, pati patay, pinuntahan mo, patay. Ano pa ba? Masipag ako talaga mag-ikot. Ni, tanong ko lang, para kanino ka bumabangon araw-araw ng buhay mo? Para sa mga taong nangailangan sa akin. Yung mga taong hindi naman nakadepende, pero mga taong tumitingin sa'yo bilang inspirasyon kanila. Malaki yun no? Ikaw, I'm sure marami sa'yong nakatingin. So, may kasabihan nga na pag okay ka, okay ako. Diba? Ganda naman. And I think you're surrounded with good people nowadays, no? Iba yun no, Nina? Totoo yun. No? Especially yung mga positive people. Hindi yung positive sa ano positive yung outlook sa buhay, gano'n. Ako especially, ang gusto ko palangiti. Ayoko nung umaga pa lang, nakahasambakol na yung mukha. Naku, please, layo nyo yan sa harap ko. Kasi dami yung buong araw mo nun. Gusto ko yung nakangiti, pagising pa lang. Tama. Tapos, may tatanong ako to sa ito. Kaninong boses ka lately na mamangha? Meron. Meron? Sino? Kakakita ko nga lang sa TikTok Si Tom Rodriguez. Alam ko, pinost ko pa yun Ito ba yung Versace on the floor? Oo. Talaga? Totoo ba yan? Ako talaga. Hindi, alam mo ba, ang gusto ko rin sa mga ganyan? Yung mga comments, nagbabasa ka lang ng comments na buo na yung araw mo, di ba? Na hindi naman ganun ka-harsh yung iba, pero matatawa ka talaga. So, yun yung gusto ko din sa Pinoy. Yung humor natin, iba klase. Iba. So, kung tama. malungkot ka, basa-basa ka lang ganap ka rin ng magagandang boses sa TikTok. Ang dami. Correct. Kunyari, bibigyan ka ng pagkakataon na gumawa ulit ng talagang pelikula. Sino gusto mo maging leading man? Ay, si Res Cortez. Si Tito Res. Bakit? Ang galing niya sa Mangkanor. Ba't kumakamot ka ng ulo? Seryoso ka ba dyan? Hindi. Yung mga ganyan, gusto ko talagang makatrabaho na wala na, no? Nasabi ko pa to bago siya mawala, si Johnny Delgado. Sabi ko, Johnny Boy, hindi makakompleto pagka-artista ko kung di kita makakatrabaho. Hindi ko nakatrabaho Sayang. Pero nakakatrabaho naman yung anak niya, si Direk Loris. So, parang nandyan din siya. Kung meron ka pang dream role na gusto mong gampanan, ano yun? Yung sinasapian ako ng demonyo.
Ha? Bakit sinasabihan ng demonyo? Di ba dream role nga eh? Bakit? Para kakaiba. Sinasabihan ng demonyo? Ano ba Di yun? pa ako gumaganap ng ganon. Okay. So, alam nyo na ha, mga producers, ito lang dream role ni Miss Osang. Sinasabihan ng demonyo. Anak ng toko talaga. Kung may magpaproduce sa'yo for MMFF, papayag ka ba? Baka hindi. Bakit? Kung sapian nga ako ng demonyo. Paano mo yun paalisin? Wisit! Alam mo sa buong tagal ko dito sa YouTube, ngayon na ako napatayo at ba? Di ba? Kung sapian nga ako. Ito, Hindi, joke lang kita. Ayoko ng mga ganon. Kasi masama yan sa bahay eh. Tsaka anything na makakapagbukas ng ganon, ng mga evil. Portal yun eh. Oo. So, hindi pwede yan sa akin. Eto ni, kung papipiliin ka on being right or being kind, anong pipiliin Wow, mo? seryoso to ah. Oo. Siyempre being kind. Bakit? Kasi kung kind ka, lahat magiging tama. Wala kang gagawing mali. Tama So you naman. don't have to be right. Tama naman. Kasi naniniwala ako, Nina, ang pagiging mabuti ng isang tao, innate yan, di ba? Minsan nagkakamali tayo along the way. Pwede naman bumawi at igawing tama ang isang mali, di ba? Yes, pero meron ding dalawang tao na akala mo parehong tama. Yung mabait at saka yung matuwid. Kasi yung mabait, pwedeng nagbabait-baitan lang yan. Correct, Pero correct. pag ang tao sinabing matuwid siya Oo. or matuwid Yung values niya. hindi oo. mo mababali yan kahit anong gawin mo. Totoo naman. Ako naniniwala din ako doon eh. Iba ang pagpapalaki at yung values na kagisnan mo. Totoo naman ako dyan. Sa friendship, ano ang tingin mo at mapapayo mo sa mga nanonood sa atin? Paano ba dapat i-handle ang totoong friendship? Ang totoong friendship kasi, hindi nyo kailangan magkita araw-araw para masabing magkaibigan kayo talaga. Parang tayo, di ba? Tingnan mo, 1998 pa ako kami naging kaibigan. Oo. Ngayon nga lang kami nagkasama ulit, no? Pero wala akong masabi dito kay Aiko kundi magaganda lang na salita at saka mga gandang mga pangyayari. Sa politika, hindi ko siya kilala kung ano mga pinaggagawa niya. Pero the fact na hinahalal siya ng paulit-ulit, alam ko na ito, matuwid na tao. Tsaka hindi baling onti lang yung kaibigan mo. Basta totoo. Kaysa naman, madami nga, ginagamit ka naman or pagtalikod mo, meron kang pinag-usapan ka, ginagawa kang pulutan na hindi mo nadidinig. Hindi baling konti lang, pero Yung totoo naman, mahal ka nakaharap ka talaga. nakatalikod. Oo. Bilang friendship ang topic natin, meron ka bang isang friendship sa show business or outside show business sa pinanghihinayangan mo na nakasamaan mo ng loob? Kung titingnan mo sa showbiz, parang isipin mo wala, no? Meron. Si Ai. Kasi yung pinagsamahan namin noon, totoo eh. Sobrang saya, sobrang nakakatawa. Nahaluan lang ng mga Sulsol. Hindi ko alam kung sino mga sa bagay, mga nasa paligid niya that time. Pero nahaluan din ng, alam mo yung mga racket sa magkakaibang racket na nagkakabangga-bangga. Ang totoong pinag-awayan namin, may show kami sa Dagupan. Kalakasan naming mag-show noon. Hindi ko alam, before yung show namin, nag-show siya with Aramina. So, nag-flop yun ng husto. So, ginawa nung producer ko, na hindi ko naman alam, tinanggal siya sa poster. So, nung nakita niya siguro, sumama yung loob niya. Nag-decide siya na wag magbihis nung normal namin ginagawa. Tapos, hindi siya dumidikit sa akin. Doon siya sa dalawa kong backup singer dumidikit. Parang, ano to? Ba't ganito? So sabi ko, itatawid ko to kasi show to eh. Tama. Nagbayad yung mga Trabaho tao. yun. Oo. Sa afternoon, yun na. So from then on, hindi na kayo nagkita, nag-usap? Nag-usap pa. Tinanggalan ko siya ng security that night kasi ako yung kumuha sa kanya eh. This time, dinadahilan na niya si Kuya Boy, ganun-ganun. Which is tama lang naman na gawin niya sa akin. So ako naman, tinanggalan ko siya ng security. Pero niraos ko yung show. Pero sabi ko, this is it, last na to. Pinunit ko pa yung repertoire. Bakit ganun yung nangyayari? Ba't ganito yung nangyayari? Siyempre, ang may kagagawa naman nun, yung producer. Hindi naman ako. Sana hindi nadama yung show natin. Ganun. So, dami pa sana namin gagawin. Na halt yun lahat. Tapos, yun na. Nasira na yung samahan namin na sobrang naging personal na. Ganun. Pero, hindi na kami nagsiraan ng grabe yung ganun. So ngayon, nakasama ko yung anak niya sa probinsyano. Kamusta ko yung nanay niya, ganun. Okay naman. Wala namang hindi naaayos pagka tumagal na eh, di ba? Time heals all wounds nga. So, pupunta rin tayo dyan. Ang wish ko nga sana makapag-show kami ng dalawa ulit. Oh, wow. Yung ginagawa namin dati.
na si Floy Quintos ulit yung director, yung same group ba? Kasi I'm sure sa dami nyo rin pinagsamahan naman ni Chay ay maayos. Mas maraming magaganda eh. Ganun ako kasi. Sa ngayon siguro magagalit ako, pero pag inupuan ko na yan, iniisip ko, at ganun eh, mas maraming maganda namin pinagsamahan. Tama. Isa lang tong, di ba, nangyaring ganito. So, ayun, hoping ako na maayos namin lahat. Willing naman ako puntahan siya kahit saan, di ba? Pero syempre, pagka ready na siya. Pero wala na akong sama ng loob or anything like that. I can see it wala in you na. naman eh. So, usapang love, anong mapapayo mo? Hindi lang sa kanila, sa akin na rin ni payo Ay, mo. nahanap mo na yun eh. Pagka hahanapin mo na yung gusto mong makasama sa buhay mo, hanapin mo yung kalahati ng kaluluwa mo. Totoo yan. Naniniwala ako dyan. Peace at saka yung security. Siya yung magiging home mo. Totoo yan. I've said that in my interviews din na kapag ka nahahanap mo na yung tahanan mo at home mo, kahit ano pang nakapaligid sa'yo, you find your peace in him or in her, diba? Makita mo lang yung tao na yun, alam mo nga eh. Nakikita ko ni sa mga post mo, may alaga kang ano, si Lebron. Si Lebron? Oo, si Lebron. Matagal ko ng pangarap yun. Matagal na. Kung naaalala mo dati nung magkapit-bahay tayo, siguro ang aso ko mga 20. No? Oo, ang dami. Labrador, lahat. Oo. Naloko ko nun sa ganung breed ng aso kasi mabait sa bata. Tsaka talagang, ang naiwanan sa akin si Demi. Yun talagang minahal ko talaga ng todo na aso. Tapos, itong bahay namin ngayon, bawal ang dogs. Alam mo nga, nakikita ko nga sa mga post mo ni, ang hilig mo sa mga hayop kasi may Lebron ka na, may mga manok ka pa. Ano ba yun sa farm mo na pinupost mong manok? Ano yun? Marami. May mga Bob Orpington ako, Rhode Island Red. Meron din akong pangkatay, yung 45 days na manok. Wala kasi akong alam masyado sa mga manok. Yung mga na-mention mo, mga pangsabong. Hindi. Asil. Mayroon ko ng asil. Yung asil, ginagamit ng mga sabongero yun. Binibreed yun sa panabong para makuha yung laki niya at saka yung utak ng manok. Tapos yung ikaw, anong ginagawa mo? Nandun ako kada linggo. So para bisitahin sila, magdala ng patuka, ganun. Sarap kasi nung pagising mo or habang nagkakape kang ganyan, makikita mo yung mga alaga. Mas dumadami sila. Correct. So gagawin mo na rin siyang business eventually? Oo. Ginagawa mo na siyang business ngayon? Hindi pa ngayon. Nagpaparami pa ako. Brahma, ang dami ko. Tutuwa naman ako. May mga nagkakagusto. So, nagpaparami pa. Medyo yung ibang manok, ayaw maglimlim. So, kailangan bumili ng incubator, mga ganon. Yung buhay mo talaga ngayon, kakaiba na, no? Pero iba pa rin talaga yung manok na ninakaw sa kapitbahay. May ninakaw ka ba sa kapitbahay? Masarap na manok. Meron? Bakit? Lagi ko nga, pag naaalala ko yan, natatawa na lang ako. Alam mo yung yung magbabarkada kayo, di ba? Nasa ilalim lang kayo ng puno. Antipolo na to, wala na ako sa Malabon. Sa Nabotas. Tapos nagkatinginan kayong ganyan, medyo kumuroko ko yung tiyan nyo. Ibig sabihin, gutom kayo, di ba? Tapos may napadaang manok na ganyan, titinginan kayo. Pwede mo ba ako? Hindi ko pa na-experience na pwede nyo ba ako sama? Ang sarap nung ganung manok yung ninakaw talaga sa kapitbahay. Tapos nun, naluto na namin. Adobo, syempre, pinakamabilis. Tapos, nakain nyo na, di ba? Ayan na yung may-ari, gumagano na. Kuruk, gumagano. Wala yung manok niya. Yung halos natunaw ka na dun sa kinaupuan. Pero alam mo, ikaw yung may kagagawan, di ba? Nauhuli ka na ba ng kapitbahay Hindi nyo? pa naman. Di ba? Kaya nga, pinatibayan ko yung bahay ng mga manok ko kasi baka makarma ako. Ikaw naman ang nakawan. yung karma ko eh. Alam mo sa aspeto ng buhay mo ngayon, lahat parang masaya ka na, at peace ka lahat, may trabaho ka, busy ka. Kung meron kang prayer kay God, ano yung gusto mo sabihin sa Kanya? Lagi kong dinadasal to gabi-gabi. Pahabain yung buhay ko at sana wag akong bigyan ng kahit anong sakit na, alam mo na, yung mga ayaw nating sakit. Matitindi. Oo, yung matitindi na kailangang mararatay ako. Yun lang naman ang ayoko. Bigyan lang ako ng lakas pa para magpatuloy. Kasi totoong nag-e-enjoy ako ngayon sa trabaho. Mas walang trabaho, mas nalulungkot ako. Nahanap ng katawan ko. Dahil nga na-appreciate ko na yung trabaho natin kung ano talaga siya. Iniisip ko na kahit anong gawin ko, ikumpara ko man yung sarili ko sa mga talagang nagpapakahirap, yung mga nasa call center, minsan 5 buwan nila, isang araw lang natin, 6 months na, isang araw lang natin. So parang mas na-enjoy ko siya ngayon, naiisip ko yung maraming hirap sa akin, dapat mas alagaan ko to, mas pahalagahan ko. So, mas maraming trabaho, mas
masaya. Kaya, yun din ang lagi kong dinadasal na, Lord, nainip ako pag sa bahay lang. So, okay naman kasi pag walang taping, may dumadating na mga ibang racket, ganun-ganun. Kasi naniniwala ako na meron ka pa rin espasyo sa industriya. Kasi hindi man kita nakatrabaho, nakapanood ako ng mga pelikula mo. Isa ka sa So, ano nga paborito mong Ligaya. Ligaya ang bakit? kamusan. Kasi yung ginawa yung pelikulang yon, bukod sa, yun I think ang pinakamagandang mukha mo nung napanood ko yon. Napanood ko rin ng babae sa bintana mo. Tapos, siniskip ko na lang dati kasi syempre may virginal pa ako. Sera ka? Magaling ka talaga, Osang. Kaya nga, na-excite ako makatrabaho ka. Nung nabasa ko na nga yung weekly, sabi ko, shucks, may dalawang eksena na kami ni Osang, sa wakas makakatrabaho na kita. Meron ba? Nabasa ko na, kaya sabi ko, ay, finally. Kasi malayo tayo nung huling eksena natin, di ba? Oo. Pero nakita ko talaga yung yung dedication mo. And importante talaga sa isang mahusay na artista na marunong makisama sa mga workmates niya. Kasi alam mo, ewan ko kung pareho tayo ng paniniwala. Kahit gaano ka kalaki na artista, gaano ka kasikat artista, kung masama ugali mo, I think hanggang dyan ka lang. Oo, tsaka yung kasing pwesto mo, ang daming nakaabang talaga. Totoo, di ba? So, ngayon masilipan ka lang ng konting butas, ang daming susunggab doon sa espasyo na yun. Ang daming magagaling ang daming magaganda. So, kailangan talaga masarap kang kasama. Walang masasabi sa yung mga katrabaho mo. Magaang, positive yung outlook mo. So, alam nyo na, from Miss Rosana Roses, yan ang dapat natin. Humility, di ba? Isa pa yan. Oo. Huwag mong ituturing na mas mataas ka kahit kanino. Totoo, no, lalo na sa mga babang Diyan din ako believe kay Piolo, no? Oo, no? Isa pa yun. Wala. Ako medyo tumatanggi pa ako pagka yung iba yung magpapapicture, ganun. Eto kaming mga artista, hindi kami tumatanggi minsan sa isang pagkakataon dahil naiistorbo nyo kami. Ayaw naming makaistorbo sa inyo. Yun yung totoo. Hindi yan maipaliwanag ng ibang artista. Ayaw nila magmukhang masungit, plada, ganun. Pero, pwede namang sabihin ng maayos, diba? Pero kung natanggihan ko kayo, o medyo patawarin nyo ako kasi unang-una, nagme-menopause ako. Napakahirap, grabe. Ang sama ng pakiramdam. So, hindi lahat ng oras. Okay, oo, yung jolly ka. Oo, so may oras na ang pangat-pangat ng tingin mo sa sarili mo. Or hindi ako din nagpapapicture pag di ako nakaayos. Alam mo naman, daing basher. Pintasan ka talaga, di ba? Nakabang lang sila, di ba? So, para wag mapintasan, pag hindi ako nakaayos, medyo hindi ako nagpapapicture. I sincerely wish you all the best. And know that I'm praying every night kasama ka sa dasal ko. Kasi nga, ikaw yung isang kaibigan kong na-miss ko. Kasi ang dami natin pinagdaanan dati, good and bad. And alam ko, naluluha tuloy ako. Alam ko na isang tawag ko lang sa'yo. Kunyari, masama ang loob ko. Alam ko I can count on you. And bibihira lang yan sa show business na yung ganun yung dynamics ng friendship. Na hindi kayo magkita, pero alam nyo na tol, sagot kita. At saka hindi ka isichismis ng masama. Oo. Alam mo yung mga sekreto natin dati ni, in fairness walang nakalabas. Ano yun? Sa lahat! Ano ba yun? Diba? Ang dami. Walang nakalabas kasi ganyan kami ni nagpuprotektahan kami. Kahit partner ko din yan. Oo, diba? Ganyan kami protektahan. We got each other's back. Kaya, thank you. Alam mo naman na isang tawag mo lang sa isang text, nanginginig pa, diba? Ladies and gentlemen, Miss Rosana Roses. Ay, Kamelende. Thank you. Thank you. Yay. Para ka sa nito. Beauty Queen. Oh.